Hello, Catherine fans! Ito na ha, naalala ni Sir Alden dito si Ma'am Catherine mga kasembreros eh. Kasi itong sa White Flower nila, ang cute ng caption eh. Ang sabi dito, Hilo, Love, Goodbye. Di ba? Pinakaunang pelikula ni Ma'am Catherine at ni Sir Alden mga kasembreros na Hello, Love, Goodbye. So, hindi po pwedeng hindi na naman ito na kangiti at saka kinikilig habang ito ay pinopost mga kasembreros at ginagawa itong Hilo, Love, Goodbye. Sabi ng White Flower Philippines dito, kakapost lang 56 minutes ago. Hilo, stress, sipon at sakit ng ulo, hindi yan problema. Just like Alden Richards, the secret to staying fresh and relaxed is the soothing power of white flower. Kaya say goodbye to discomforts with your trusted relief buddy. Ipatak ng hapin at ihagod. So hashtag Alden Richards or Alden My Relief Buddy, and then Alden for White Flower PH. So, ang kulit mga kasembreros sabi niya dito, Hilo, Love, Goodbye to headaches, dizziness, colds, and stress with White Flower. Tapos yung picture of course ni Tisoy na may mga white flower mga kasembreros na mga panghaplas or ointments, no? Ang cute ng kanilang caption. So talagang nirelate at kinonect nila mga kasembreros dun sa first movie ni na attorney at ni client mga kasembreros. So speaking of movie, sunod-sunod ha kasi itong yung yung pelikula ni na Sir Alden and ng Myriad Corporation ay showing na pala bukas mga kasembreros, September 19. So naglabas sila ng teaser ng Prisoner of War mga kasembreros na parang associated sa Death March dito nga sa ating bansa sa kasaysayan ng Pilipinas mga kasembreros na starring ang American actor na si Scott Adkins and kasali din dito si Ma'am Gabby Garcia mga kasembreros. So aabangan natin ito Fight to Survive Prisoner of War mga kasembreros. So nagulat ako kasi bukas na pala ang dito mga kasembreros. Hindi ko alam kung sa mga sinihan dito sa Pilipinas ipapalabas siya, pero ang alam ko sa Amerika lang yata siya mga kasembreros ipapalabas kasi mainly na mga producers dito ay Hollywood. So talagang pinagpala lang si Sir Alden na kumapa siya ay naka-associate sa ganito mga international na mga productions mga kasembreros. So September 19, congratulations to Mr. Scott Adkins, the cast, crew, and team behind the film, Myriad Entertainment Corporation, and CEO Alden Richards. So, wala nakalagay dito kung sa sinihan lang ba sa Amerika or dito sa Pilipinas. Pero palagay ko sa Amerika lang ito mga kasembreros, hindi dito sa Pilipinas. Kasi kung dito sa Pilipinas yan, nag-promote na sana si Sir Alden mga kasembreros. And then ito, spotted pala si Sir Alden dun sa may airport ng pagdating niya mga kasembreros. Hindi lang late ko lang nakita ito mga kasembreros na meron palang spotted video si Phenomenal Box Office Cinema King dito nga sa airport na pagdating nila mga kasembreros sa NAIA. So buti na lang at may nakitang fan tapos binidyohan si Tisoy mga kasembreros kasama sina Mama Ten of course sa NAIA ito mga kasembreros. So salamat din sa Alden Richards Troopers Art na nag-upload nito mga kasembreros. So hindi ko lang nakita kanina, so ito siya mga kasembreros. And then yung Instagram story ni Sir Alden, itong out of order niya na dito palapit na ng palapit yung kanyang pagsushow mga kasembreros sa Netflix. So, abangan din natin. Grabe, dalawang pelikula. So, ito yata yung sasabi ni Sir Alden, noong nakaraan na dalawang movies yung mag-out ngayong year, mga kasembreros. Tapos, yung teleserye, abangan ko or abangan natin yon. Yung Sparkle Jimmy Artist Center, nagpakita rin ng support dito sa kanyang pelikula, mga kasembreros. So, may mga nominations na actually itong out of order niya, Of course, dun sa Danang, sa Vietnam mga kasembreros, alam kong aani pa ito ng mga awards and recognitions soon mga kasembreros.
And then ito, so trending pala no, si Ma'am Catherine. Kahapon yata ito or kagabi mga kasama sa Twitter no. Dahil dun sa issue yata ng ano ng tawag dito ng Kyla and then Daniel Padilla na relationships mga kasembreros no. So si Kat ay top 2 trending maliban sa number 1 dito ay ang Senate Blue Ribbon Committee. So trending sa Pilipinas. So number 2, more than 4,185 posts mga kasombrero si Tisay or si attorney kagabi mga kasos. Grabe no? Ibang impact mga kasos. And naalala ko nung Hello Love Again, nung new movie alert, talagang grabe rin yung trending din sila number 1 mga kasambreros. Number 1 yung Hello Love Again, new movie alert, tapos Catherine Alden. So yun, parang sunod-sunod sila na yung naging trending talaga mga kasambreros sa Twitter. So ibang klase. And then ito, so may mga kanina no, kukuha dun sa may dito sa Scavolini mga kasembreros kasama si Sir Pat of course no na kanyang interior or main interior designer. Tapos meron ditong ibang mga tao na hindi ko kilala, siguro mga staff doon no na sa Scavolini mga kasosubal sa Scavolini Valcucine. So hindi ko alam kung ito yung mismo may-ari kasi if I'm not mistaken yung Scavolini is apelido ng may-ari mga kasembres. Pero hindi ko alam kasi Pinoy ito eh. So Italian kasi ang may-ari ng Scavolini. So pero yun po siya no. So may mga pictures dito ng kanilang ganap mga kasembres doon sa showroom or sa event ng Scavolini mga kasembreros. So parang may mga cheers no ng mga mayayaman doon sa Scavolini of course mga kasembreros kasi ganun talaga parang as a sign of success or tagumpay ng kanilang event na ginawa doon mga kasembreros. So ayun po siya. Then ito, so yung mga nakapansin kanina no, nung flower na pinost ni Sir Alden sa kanyang Instagram, napansin din nila na ganyan yung flower na binibigay niya kay Katha. Sabing ganun ng mga ibang fans mga kasembreros na Cathinatics din sila no. Napansin talaga nila na yung flower nga ay hawig doon sa binigay ni Sir Alden kay Ma'am Catherine dati sa kanyang birthday. And then ito, may pinost Sir Alden sa kanyang Instagram na parang malalim siya mga kasembreros about obsession naman yung kanyang topic dito. January, the golden truths mga kasembreros, obsession, having things figured out. You need to know where you're headed. You think about the future a lot, even when no one else is paying attention. You like having a plan, not because you're rigid, but because it helps you stay grounded. You don't always show it, but you carry a quiet pressure to hold it all together. You don't want surprises, and you hate when people mess with your timeline. You take on more than you admit just to keep things moving. Control isn't about power for you. It's about feeling like you're okay. Having direction gives you peace of mind. So malalim yung kanyang pinost nito mga kasembreros no. Kahit parang sa mga golden truths ito mga kasembreros na kanyang pinost po. So about may mga prinsipyo kasi siya no at saka disposition sa buhay. Kung kaya ganito mga kasembreros na yung kanyang pinost. Alright, so yun na actually sa ating Kathleen items, no? Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today po is September 18, 2025, Thursday na po, no? Bukas, Friday na naman, tapos weekend, no? Parang ang bilis talaga ng panahon mga kasambreros, no? Blessed evening po sa bawat isa. At para po sa ating Word of God, sobrang cute nito. Baka may love po tayo sa ating mga asawa, ha? Ang title po kasi natin ay Ideal Wife ito. Proverbs 12:4, an excellent wife is the crown of her husband, but she who causes shame is like a rottenness in his bones. So, dalawang comparison ito mga kasambreros ng dalawang uri ng asawa mga kasambreros. Well, of course, doon tayo sa excellent, sa maalagain, sa caring, at saka sa loving at patient na asawa mga kasambreros, no, na atin pong sabi dito ay parang corona ng kanyang asawang lalaki. And vice versa na lang ito mga kasambreros, no,
lalaki at saka babae na pareho mga kasumers, so that wala tayong bias. So kasi kapag ang asawang babae mabait, no, at saka loving, tapos yung asawang lalaki naman hindi, so dapat patas ang laban mga kasambreros, no. At saka iba kasi, no, kapag magkaroon tayo ng asawang mabait, asawang loving, asawang caring, and most especially yung hanapin po ninyo na asawang babae ay yung woman of God, kumbaga pa may takot siya sa Panginoon, Christian siya, at saka meron siyang malalim na relasyon sa Panginoon at saka pananampalataya. Kasi yung mga yon, faithful yun sila mga kasambreros, yung mga Christian na mga asawa, no. Hindi ka nila iiwan because may takot at saka mahal nila ang Panginoon mga kasambreros, as simple as that. Kasi ang tao kapag may takot sa Panginoon, may takot din yan na gumawa ng masama sa kanilang partner, lalong-lalo na kasi nga sagrado ang kasal at sagrado ang pag-aasawa mga kasambreros. Kaya kung ako sa inyo, huwag kayong masyado maghanap ng maganda masyado at saka masyadong pogi. Kasi ang tao kapag mabait at saka loving, nagiging pogi at maganda yan sa harapan ng partner. Ganon. So, ganon po siya mga kasambreros. Kung kaya ako sa inyo, kung may itsura, tapos may pera, tapos hindi naman gaanong wala siyang relasyon sa Panginoon, hindi siya Christian mga kasambreros, naku po, ay delikado po yan kasi magiging basis na lang ninyo yung mababaw na relasyon mga kasambreros. Kaya ito yung nangyayari sa society ngayon, sa mga influencers, sa mga artista, no? Talagang uso yung hiwalayan. Kung pa 1 taon, 2 taon, 3, 4, 5, naghiwalay sila mga kasambreros kasi hindi na sa center si Lord sa kanilang relasyon mga kasambreros. Unlike kapag yung asawa mo at saka kayo mismo ay may takot at may personal relationship sa Panginoon, nasa gitna ang Diyos sa inyong relasyon. Kung mawala ng pag-ibig ang isa, ay makakasalok siya ng pag-ibig sa kay Lord mga kasambreros kasi nga nasa gitna at nasa sentro ng inyong pag-iibigan ang Diyos mga kasambreros. Kasi nauubusan tayo ng pasensya. Lahat tayo, no? Lahat tayo nauubusan ng pasensya, nauubusan ng pag-ibig, nauubusan ng care, ng concern, no? Minsan napapagod ka. So, kapag wala ang Diyos sa gitna natin, ay wala tayong masasalukan, wala tayong makukuhaan na source mga kasambreros. Kasi nga, nakadepende lang tayo sa asawa nating lalaki or asawang babae. Whereas, kapag nasa gitna natin ang Panginoon, ay hindi tayo, kung maubusan lang tayo, which we actually do, and we really do mga kasambreros na ubusan tayo, ay makakasalok tayo sa ating Panginoon na unlimited at saka endless, no? Yung source ng pag-ibig, ng pag-asa, ng care, ng concern, ng forgiveness, and so on. So, ang Proverbs na ito, no, ang verse na ito mga kasambreros ay nagsisignify ng isang babae, no, isang asawahin or asawa mga kasambreros ng virtue, ng kabaitan, kabutihan, integrity, and honor. So, and she is depicted as a true gem, no, tunay talagang kayamanan ang isang asawa mga kasambreros na caring and loving. Kahit yung anak man, no, talagang kayamanan sila mga kasambreros. Dito ko talaga naisip yung kahalagahan ng mabuting ugali, loving na asawa, anak, magulang, and so on, or kapatid. Parang yun na mas pipiliin mo kaysa garbo, mayaman kayo, sobrang madaming pera, pero magulo sa loob ng tahanan. So, mas pipiliin ko yung simple, payak mga kasambreros na united kayo at saka nag-unawaan, may pag-ibig sa bawat isa, over doon sa sobrang mayaman sa material, pero wala namang pag-uunawaan at saka pag-ibig sa loob ng tahanan. So, imagine natin, no, yung isang kasi si King Solomon dito, ay kinumpara niya ang isang asawa sa isang korona mga kasambreros, no? So, ikumpara natin or imagine natin yung image ng isang korona na nagliliwanag, no? Kasi mamahalin talaga pag sinabing corona mga kasambreros. So sa mga Miss Universe nga, di ba, talagang pinag-aagawan yung corona mga kasambreros and any other pageants. So ibig sabihin ay nagsisimbolize ito ng kanyang status at saka authority and yung pagiging mahal ba. Ibig sabihin ay you pursue. Kailangan i-pursue mo siya, no? Gagaya ng isang competition na may pinag-aagawang corona ay tulad netong asawa na dito na mabait, caring, and so on mga kasus. Excellent siya, no? Sa lahat ng kanyang ginagawa, paluto man yan, mapa-laundry, housewife chores ba? So ganun mga kasambreros. So reflect on the idea of being a crown for your partner.
you can embody noble character in your relationship. So, isang kayamanan talaga ang asawa at maging ang anak, mga kasembreros, na excellent at saka yung may love ba. Proverbs 12:4 highlights the dynamics of marital or marital relationships and the virtues of a good spouse, contrasting them with the consequences of a poor partnership. So, merong dalawang partner, no? At saka relasyon. Yung isa ay excellent, maganda, mabuti, full of love. Yung isa naman ay hindi, no? Siguro parati nag-aaway. At unang-una sa lahat, wala ang Diyos sa kanilang gitna or sa gitna ng kanilang relasyon, mga customers. This verse emphasizes the impact of a spouse can have on one's life, either as a source of strength or as a cause of distress. So, marami akong nakita na nagsisisi sila na nag-asawa ng bata pa, parang hindi nila kayang i-handle, mga customers, kasi yung pag-aasawa, hindi lang yan sa ganda, hindi lang yan sa pogi, hindi lang yan sa mayaman o mapera, mga customers. It's all about yung character ng bawat isa, na kapag hindi nag-match, no, kasi nga mapaatat silang mag-asawa, atat silang magkaroon ng pamilya pero hindi pa pala ready, mga customers. And yun nga, hindi lamang kasi finances at saka financial aspect ang kailangan ng isang pamilya, or kung bubuo ka ng pamilya, you have to be ready spiritually. Kailangan may knowledge ka at saka deep relationship sa Panginoon, may pananampalataya ka sa Panginoon. And then of course, no, yung financially ready, physically ready, mentally ready, socially ready. So ganun, mga customers, hindi lamang siya sa isang aspect. Kung nakakapag-provide ang isang tatay, good. Pero paano yung pagdisiplina sa bata? Paano yung pagpapalaki sa bata? Ready ba siya mentally? No? Kasi baka hindi niya alam ang gagawin kapag nandyan na ang problema. So baka mas una pang nahimatay yung asawang lalaki kung kumbaga laban dun sa sa asawang babae. So ganun, mga customers. And nga, no, kung hindi ka handa physically, isang issue din yon, mga kasembreros. At saka yung ating mental aspect, no, napakahalaga talaga sa lahat nito ang ating spiritual aspect, mga kasembreros. Furthermore, showing empathy and understanding in our interactions with others can also contribute to building trust. Listening attentively, showing respect, and considering the feelings and perspectives of others help create a safe space for open communication and deepen the bond of trust. So ganun, mga yung asawa natin, kapag excellent siya, maasahan siya sa loob ng tahanan. And ito pa, yung relationship niya sa iyong manugang, no, sa father-in-law, mother-in-law. So nagmamatter din yon, kasi minsan doon din nag-aaway yung magbiyanan, no, at saka nag-aaway sila, mga kasus, kasi nga walang maayos at saka walang love, mga kasembreros. Hindi siya excellent kapag yung pangalawang asawa na hindi siya dito, yung kahihiyan siya ng kanyang asawa ay hindi maganda, mga kasembreros, nagki-create. Marami na ako nakitang ganyan na yung magkakapatid, okay sila, no, na maayos sila, mga kasus. However, yung mga asawa nila, yun yung nag-away-away. So damay-damay nila yung magkakapatid, mga kasembreros, na okay sana yung relationships. Kung pa yung mga in-laws, yun yung nag-away-away. Kung kaya sister-in-law, brother-in-law, or yung mother-in-law, father-in-law. So ganun, mga kasus, damay-damay siya. So parang nagatungan ni sister-in-law, nagatungan ni ganito, nagatungan ng asawa. So nag-away-away. So it's very dangerous as well, mga kasembreros. So as a final thought, imagine your life as a busy workday in your family as your most important project. Just like you seek reliable teammates at work. So it's crucial to find a spouse who's diligent and virtuous. So kung kaya wag natin madaliin ang pag-aasawa talaga, mga kasembreros, kasi hindi yan isang kaning na init na pag isinubo ay iluluwa kapag napaso. So matanda, no, at saka gamit na kasabihan at kawikaan, mga kasembreros, na ganun. Pero dapat nating i-apply, kasi nga timeless din yung kasabihang iyon, mga kasembreros, na hindi tayo nag-rush sa mga relationships, lalong-lalo na sa pagpipili sa pag-aasawa or aasawahin, mga kasembreros. Sa atin naman may asawa na, ay let's maintain, no, at saka i-develop pa natin yung relationship natin by having Jesus Christ or God as the center of our relationships sa entire family na yun, mga kasembreros. Alright, sinama sa ating Word of God, nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent name of our Lord Jesus Christ.
And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga source and paalam po. I love you.